Nakakagawa ako ng pinakamataas na kalidad ng mga Pildora araw-araw. Pero ang nakakain ko lang ay ang mga latak at tira-tira sa loob ng pugon. Dahil ang mga Pildorang nagawa ko na ay palaging misteryosong nawawala. Akala ko noong una ay ninanakawan ng magnanakaw ang aking silid alchemy. Pero ilang araw akong nag-abang, wala namang magnanakaw na dumating. Sa halip, ang sisidlang jade sa tabi ng pugon ay wala na namang laman. Ngunit, habang gulong-gulo ang isip ko, napansin ko ang mahirap na iskolar sa kabilang bahay. Bigla siyang naging maputi at mataba kamakailan. At may mahinang espiritual na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Para mapatunayan ang aking hinala. Ngayon, gaya ng dati, inilagay ko ang bagong gawang Pildora ng enerhiya sa sisidlang jade. Pagkatapos, sa pamamagitan ng siwang sa pader, palihim kong sinilip ang bahay ng mahirap na iskolar. Nakita ko ang isang dalaga na nakaputi, may hawak na mangkok na walang laman at bumubulong-bulong. Sa sumunod na sandali, bigla na lang lumitaw sa mangkok na walang laman ang isang bilog na Pildora. Tiningnan ng dalaga ang Pildora ng enerhiya sa loob ng mangkok, at nagpakita ng tuwa sa kanyang mukha. Dali-dali niyang inilipat ang Pildora sa isang kaong jade sa tabi, at nagpatuloy siya sa pagbulong-bulong. Ako naman, sa kabilang panig ng pader, ay biglang napatayo. Mabilis akong pumunta sa sarili kong silid alchemy. Nanlalaki ang mga mata kong nakatitig sa sisidlang jade na halos wala ng laman. Sa sandaling iyon, manipis na latak na lang ng Pildora ang natitira sa sisidlan. At sa harap mismo ng aking mga mata, ang huling 3 butil ng Pildora ng enerhiya na natitira. Isa-isang naglaho lahat, walang ni isa mang natira. Mas malinis pa sa kinayod na pugon. Pagkatapos ay mabilis akong bumalik sa siwang ng pader. Sa halos di makitang butas na iyon, nakita ko na sa mangkok na jade ng dalaga, ay punong-puno na nga ulit ng mga Pildora. Mayroon itong 7 o 8 butil. Lintik, tinatapos na talaga nito. Ang landas ko, wala man lang itinirang paraan para ako mabuhay. Hindi pa ako tapos magmura. Biglang may naramdaman akong humila sa tabi ko. Bago pa man ako makakilos, ang kahuli-hulihang batch ng mga Pildora na kalalabas lang sa pugon ay naglaho na rin. Hindi nagtagal, naamoy ko ang bango ng gamot mula sa kabilang bahay. Muling dinalisay ng dalaga ang Pildores na gamot. Pagkatapos, nag-anyong isang sorrow na puting-puti ang balahibo. Masunurin itong tumalon papasok sa kulungan sa gilid. Galit na galit akong nakatitig sa kabilang bahay. Punong-puno ng puot ang mga mata ko para sa sorrow. Hayop na Zangdasan yun. Kung sana'y ginawa na lang niyang balabal ang sorrow noon, edi sana hindi nangyayari ang lahat ng to ngayon. Ang totoo, nagsimula ang lahat isang maulang gabi, ilang buwan na ang nakalipas. Ang kapitbahay kong mangangasong si Zangdasan ay umakyat sa bundok para manghuli. Nakahuli siya ng isang puting sorrow. Balak sana ni Zangdasan na gawing kwelyo ng balabal ang balahibo ng sorrow. Pero yung kapitbahay kong iskolar na walang-wala sa buhay. Hindi ko alam kung anong sumanib sa kanya nung gabing yun. Ibinenta niya ang 2 sukat ng lupa ng pamilya niya, para lang bilhin ang sorong yun. At simula nang magkaroon ng sorrow ang kapitbahay ko para tumano ng utang na loob sa kanya. Doon na nagsimula ang miserable kong buhay. Hindi ko alam kung paano nalaman ng sorong yun na marunong akong gumawa ng mga tableta. Kaya araw-araw na niyang ninanakaw ang mga gamot ko. Ako ang naging tagagawa nila. Ang mga pampalakas na table task na pinaghirapan kong gawin gamit ang mga sangkap na gamot. Lahat ay napunta lang sa 2 yun sa kabilang bahay. Naamoy ko ang bango ng gamot mula sa kanila. Mabilis kong tinakpan ng lupa ang siwang. Sa takot na matuklasan ng demonyong sorrow na sumisilip ako. Pagkatapos, kinapa ko ang wala nang lamang silid paggawaan ko ng tableta. Isang bakas ng hinagpis at galit ang lumitaw sa aking mga mata. Nagtipid ako sa pagkain at damit para lang makabili ng mga sangkap. Ibinuhos ko ang buong puso't kaluluwa ko sa paggawa ng tableta. Pero sa huli, iba pala ang makikinabang sa lahat ng pinaghirapan ko. Pero paano ko ba mapapatay ang demonyong sorrow na yun? Wala akong kahit anong plano sa ngayon. Isa siyang demonyong sorrow na may kapangyarihan ng mahika. Magpapasalamat na ako ng sobra kung hindi niya ako sasaktan. Paano naman ako magkakaroon ng kakayahang labanan ng isang halimaw? Habang galit na galit akong patalikod na sana, bigla akong natigilan. Lumingon ako sa lugar kung saan dating nakalagay ang aking hurno. Mayroong isang butil na sinlaki ng itlog ng kalapati. Naglalabas ito ng isang banayad at berdeng liwanag. Ang pinakamahalaga sa lahat, may nakalutang na mga salitang plus 40 sa ibabaw ng butil. Sa sandaling iyon, biglang nanlabo ang paningin ko. May lumitaw na isang panel. Pangalan, Shen Danksen. Mga skill, wala. Mga puntos, 0. May natuklasang kakaibang nilalang. Nalaglag na puntos. Nais mo bang kolektahin? Kolektahin. Sabi ko agad nang hindi na nag-iisip pa. Kasabay ng pagsabi ko yun, nawala ang berdeng butil sa sahig. At ang panel ng aking cheat system ay kumislap. Pangalan, Shen Danksen. Mga skill, wala. Mga puntos, 40. Tuwang-tuwa ako habang tinitingnan ng aking cheat system. Pagkatapos ay pinigilan ko ang aking pananabik at sinimulang pag-aralan ang cheat system. Nalaman ko na sa tuwing may dadaan na kakaibang nilalang sa isang lugar, magdadrop ito ng mga puntos at skill. Kailangan kong kolektahin ang mga nalaglag na puntos para may dagdag ng direkta sa mga skill. Ngunit nang mapatingin ako sa bahagi ng mga skill na walang laman, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga sa inis. HMP. Puro puntos lang ang cheat system na ito. Wala namang kwenta kung wala namang mga skill. Pero pagkatapos kong pag-isipan, napagtanto ko,
na kung yung babaeng Sorrow ay nakapag-drop ng experience points, posible ring makapag-drop siya ng skill. Kahit na wala pa akong magawa laban sa babaeng Sorrow sa ngayon. Dahil may cheat system na ako ngayon, darating din ang araw na mananalo ako. Pagkatapos, hinaplos ko ang aking silid gamutan na walang laman. Mabilis kong kinuha ang aking asarol at basket at nagtungo sa kabundukan. Busog na sa mga tableta ang kapitbahay ko. Samantalang ako ay kailangan pang pumitas ng mga halamang gamot para gumawa ng mga tableta. Hindi nagtagal, pumitas ako ng isang 30 taong gulang na lingzi at naglakad pabalik sa aming nayon. Pero pagdating ko sa pasukan ng nayon, bigla akong napatigil. May nakita akong isang lalaking nakasuot ng damit na gawa sa magaspang na tela. May dalang isang Sorrow na kasing puti ng niebe ang balahibo. Ang lalaki ay matangkad at balingkinitan. Napakakisig ng mukha, at may bahagyang pagbabago sa spiritual energy sa paligid niya. Siya ang kaaway kong mahirap na iskolar sa kabilang bahay, si Fu Yanjia. Hindi ba't si Shen Dangsen yan? Bakit parang naninilaw ka at butot balat? Dahil ba sa paggawa mo ng mga tableta, wala ka ng pambili ng pagkain? Tumayo si Fu Yanjia sa aking harapan. Puno ng pang-aasar ang tingin niya sa akin. Suminghal ako ng malamig nang marinig ko iyon. Dahil kinatatakutan ko ang kapangyarihan ng demonyong Sorrow. Habang hindi ko alam kung dapat ba akong sumagot o hindi, nakita kong nilagpasan na ako ni Fu Yanjia. Walang kwenta. Ang maliit na Sorrow sa mga braso niya. Puno rin ng panunuya ang tingin sa akin. Ang mga mata niyang buhay na buhay ay puno ng talinong parang sa tao. Para bang sinasabing, masarap ang lasa ng iyong tableta. Habang pinapanood ko ang likod nilang dalawa na papalayo, nanggigigil akong dumura sa sahig. Maghintay lang kayo. Darating din ang araw na gagawin kitang balahibong Amerikana. At habang bumubulong-bulong ako sa sarili ko, biglang nanlabo ang paningin ko. At nakita ko sa katawan ng demonyong Sorrow, na bigla na lang may nahulog na isang kumpol ng berdeng ilaw. Pero si Fu Yanjia at ang demonyong Sorrow, tila hindi man lang nila nakita ang berdeng ilaw na iyon. Nag-drop na naman ba ng gamit? Nagmadali akong lumapit sa kumikinang na bowl ang iyon. Gusto kong makita kung ano ang galing sa demonyong Sorrow. Kung anong magandang bagay ang nahulog mula rito. Ngunit nang makarating ako sa harap ng bowl ang ilaw at tingnan ito, medyo nadismaya na naman ako. Experience points na naman. Nakasulat sa bowl ang ilaw ang +5. Hindi ito ang alchemy skill na gusto ko. Pero mabilis din akong nagbago ng isip. Mas mabuti nang may nahulog kaysa wala. Kapag nagkaroon na ako ng mga skill, magiging mahalaga na ang mga puntos. Hindi naman masama na mag-ipon na ako ng mga puntos ngayon. Pagkatapos, kinuha ko ang experience points. Ipinakita sa experience points panel sa harap ko ang 45 puntos. Dala-dala ang lingzi, bumalik ako sa aking silid alkemiya. Direkta kong inilagay ang lingzi sa tabi ng hurno ng alkemiya. Tumalikod ako at umupo sa isang sulok ng silid. Tahimik kong tinititigan ang lingzi na iyon. Gayunpaman, hindi ako naghintay ng matagal. Sa sumunod na sandali, ang lingzi na nakapatong sa mesa ay bigla na lang naglaho. Isang berdeng bowl ang ilaw ang naiwan sa lugar nito. Nang makita ko ito, nagngalit ang mga ngipin ko sa galit. Umabot pa sa puntong, narinig ko rin ang mahinang reklamo mula sa kabilang kwarto. Bakit 30 taon lang ang lingzi na ito ngayon? Ang kulubing alchemist sa kabilang kwarto, patamad ng patamad. Kahit 100 taong lingzi, tinatamad pitasin. Ako patuloy ang kailangang magdalisay ng mga dumi nito. Habang pinakikinggan ang mga pabulong na iyon na puno ng reklamo, tahimik akong lumapit para kolektahin ang experience points. Nanginginig ang kilay ko sa galit. Sobrang pang-aapi na to. Pagkatapos kong makuha ang experience points, tumayo ako sa harap ng pader, at maingat na sumilip sa butas. Nakita ko na may 2 aylawang langis palang nakasindi sa kabilang kwarto. Wala sa loob ng silid ang dukhang iskolar. Ang dalagang nakaputi ay gumagawa ng mga hand seal, gamit ang apoy ng alchemy para dalisayan ang mga dumi ng lingzi. Hindi nagtagal, kinuha na niya. Ang purong katas ng lingzi at inilagay sa isang boteng jade. Ang dalaga ay muling nag-anyong puting Sorrow at lumundag sa kama. Sa mga sandaling iyon, may narinig na mga yabag mula sa labas ng pinto. Nakita ang dukhang iskolar na si Fu Yanjia na may dalang isang timba ng tubig, na pumasok sa loob ng silid. Pagkatapos ay tiningnan niya ang katas ng lingzi sa loob ng boteng jade na nasa mesa. Sino kayang immortal na maestro ang dumaan at nagbigay nito? Itong abang lingkod ay lubos na nagpapasalamat. Kaya lang, araw-araw nyo na akong binibigyan ng katas ng lingzi. Hindi ko na po ito nauubos lahat. Kung bukas po ay isang zogo naman ang maibibigay ninyo, mas maganda po sana. Salamat po, immortal na maestro. Matapos ang tila formal na pasasalamat ng iskolar, ininom niya ng isang lagukan ang katas ng lingzi. Kasabay nito, ibinigay niya ang mga natirang patak sa bibig ng maliit na Sorrow. Lintik, dapat sa akin siya nagpapasalamat. Pag-ulong kong sabi habang nasa kabilang kwarto, halos madurage na ang bagang ko sa panggigigil. Pagkatapos inumin ang katas ng lingzi, inayos ng iskolar ang mesa, at umupo sa harap ng kanyang luma at sira-sirang lamesa. Sa mga oras na iyon, ang maliit na Sorrow, hindi ko alam kung saan galing, ay may dala-dalang isang pahina ng gintong papel sa bibig. Tumalon ito sa pandangan ng iskolar. Sige, oras na para sa ating gabi-gabing pagbabasa. Habang karga-karga ng iskolar, ang Sorrow, napansin niya ang gintong pahina ng libro na dala nito.
Kinuha niya ito at sinuri ng ilang sandali. Hindi ko maiwasang mabigla. Ang luhong tingnan ng mga pahinang gawa sa ginto. Anong klaseng race 8 ng alchemy ito? Na kailangan pang iukit sa mga pahinang gawa sa ginto. Saan mo naman nakuha to? Munting sorrow ka. Tinitingnan ng iskolar ang race 8 sa gintong papel, puno ng pagtataka. Tingnan nga natin kung ano ang nakasulat sa resetang ito. Mukhang mga sinaunang salita ito. Sakto, itinuro ito sa akin ng guro noong nakaraang araw. Habang sumisilip mula sa kabilang silid, tinitingnan ko ang mga gintong pahina. Bigla, sa ibabaw ng mga gintong pahina, may nahulog na 2 kumpol ng gininto ang skill points. Natigilan ako sa aking nakita. Mukhang hindi simple ang mga gintong pahinang iyon. Matapos suriin ng iskolar ng ilang sandali, hinaplos niya ang ulo ng munting sorrow. Isa lang pala itong reset ang sadyang ginawang misteryoso para makapanloko. May sinasabi pang golden core great daw. At pag-akyat sa langit sa umaga. Panloloko lang ito. Isa itong walang kwentang race 8, basura lang. TSK. Pero hindi pumayag ang munting sorrow, nagtatalon-talon ito na parang bata. Halatang halata ang pagkasabik nito, nang makita ito ng iskolar. Wala siyang nagawa kundi sabihin. Sige na, kung gusto mong marinig. Babasahin ko na para sayo. Pagkatapos magsalita ng iskolar, sinimulan niyang basahin ng malakas ang race 8 sa gintong papel. Ito na rin ang naging kasunduan nilang dalawa ng espiritong sorrow. Itong espiritong sorrow, madalas magdala ng kung ano-ano. Mga libro ng race 8 ng alchemy mula sa kung saang dinastiya. Hindi marunong magbasa ang espiritong sorrow. Kaya siya ang laging nagbabasa ng malakas para marinig nito. Kasabay ng sunod-sunod na pagbigkas. Ako, na nasa kabilang silid, ay biglang nakakita ng kislap sa aking harapan. Skill, Golden Core Great daw, hindi kumpleto. Isang hindi kumpletong sinaunang kasulatan ng alchemy. Ang pagdaragdag ng puntos ay magdudulot ng misteryosong pagbabago. Skill, Golden Core Great daw, hindi kumpleto. Isang hindi kumpletong sinaunang. Nakakuha ko ng alchemy skill. May misteryosong pagbabago kapag nagdagdag ng puntos. Habang tinitingnan ng cheat na nasa harapan ko, abot langit ang aking tuwa. Hindi ko akalain na may ganito pa palang sorpresa ang pagsilip ko ngayong gabi. Pumasok sa isip ko ang isang ideya. Direkta kong idinagdag ang 10 puntos. At sa sumunod na sandali, nagbago na naman ang mga puntos sa harap ko. Kasanayan, landas ng gininto ang diwa, 0.5. Mga puntos, 40. Pagkatapos, naramdaman ko na lang na uminit ang katawan ko. May isang daloy ng enerhiya ang lumitaw sa aking dantian. Kasunod nito, bumahas sa isipan ko ang hindi mabilang na kaalaman tungkol sa alchemy. Ang pag-unawa sa katangian ng mga sangkap at ang tamang kontrol sa apoy. Nagkaroon ako ng ganap na bagong pagkaunawa, na para bang ipinanganak akong muli. Habang dinarama ko ang kaalaman sa alchemy sa aking isipan, hindi ko maiwasang matigilan. Ang kasanayang ito ay parang direktang isinalin sa akin. Ang landas ng gininto ang diwa na ito ay karapat-dapat talaga sa pangalan nitong sinaunang kasulatan ng alchemy. Hahaha, mukhang kailangan kong magbawas pa ng kaunting experience points. Pagkatapos, tiningnan ko ang experience points sa likod ng landas ng gininto ang diwa. Nangangailangan pala ito ng 50 puntos. At nang tingnan ko ulit ang experience points na nahulog mula sa recipe sa kabilang silid. Hindi ko maiwasang managhili, para ma-level up ang kasanayang ito. Kung ay dadagdag pa ang 2 kumpol na iyon mula sa kabilang bahay. Sigurado akong sapat na, maingat kong tinakpan ng butas sa pader. At saka ako sumandal dito. Kailangan kong humanap ng tiyempo para makuha ang 2 kumpol na gintong liwanag na iyon. HMPH, bukas. Hindi ko alam kung si Fuyanjia at ang babaeng sorrow na iyon ay papasok pa rin ba sa akademya. Kinabukasan, hindi ako nagmadaling umalis. Sa halip, hinintay ko muna ang babaeng sorrow at ang nerd na iyon. Na makalabas ng pinto, saka ko lang tinanggal ang takip sa siwang sa pader para sumilip. Wala na ang gintong papel. Pero ang 2 kumpol ng nagniningning na experience points ay naroon pa rin sa dati nilang pwesto. Agad akong lumabas ng bakuran. Mula sa malayo, nakita ko si Fuyanjia na buhat-buhat ang sorrow. Na naglaho sa likuran ng nayon. Kaya mabilis akong umakyat sa pader para makapasok sa bahay ng babaeng sorrow. Habang tinitingnan ko ang 2 kumpol ng experience points, nanlaki ang mga mata ko. Nakasulat pala doon, experience points plus 50. Ano ba talaga yung recipe na nakasulat sa gintong papel? Mas marami pa pala ang experience points na nalaglag kaysa sa babaeng sorrow. Hindi ako umimik, mabilis kong kinuha ang experience points. Pero sa pagkakataong ito, hindi pa ako umalis. Nagsimulang sumibaw lang kasakiman sa puso ko. Haha, kung nanakawin ko ang race 8 ng gold foil pill na yun, hindi ba't makakakuha ako ng experience points ng tuloy-tuloy? Nag-isip ako ng matagal. Sa huli, nanaig ang katinoan laban sa kasakiman. Sa ngayon, hindi ko pa kayang banggain ang babaeng sorrow na yon. Basta't mapataas ko lang ang aking kasanayan sa paggawa ng Pyldores. Ang race 8 ng gold foil pill na iyon ay magiging akin din balang araw. Pagbalik ko sa bahay, tiningnan ko ang aking golden finger. Sa mga oras na ito, mayroon na akong 140 skill points. Upgrade, sabi ko habang nakatingin sa golden finger. Isang pahiwatig ng pag-asa ang lumitaw sa aking mga mata. Kasunod nyon, biglang naglaho ang mga puntos ko.
Ang buong interface ng Golden Finger ay muling nag-refresh. Kakayahan, Golden Core Path, Lesser Achievement. Natitirang puntos, 70. Naramdaman ko na lang ang isang malakas na dagandong sa aking isipan. Sa sumunod na sandali, damaloy na parang alon ng hindi mabilang na kaalaman tungkol sa alchemy. Ang pag-unawa ko sa sining ng paggawa ng Pyldores ay agad na tumaas ng ilang antas. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa aking isipan, tila nakikita ko ang daloy ng espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. At ang distribusyon ng esensya sa mga halamang gamot. Pero hindi nagtagal, isang makapal na ulap ang lumitaw sa aking kamalayan. Hinaranggan ng ulap na iyon ang mas malalim na antas ng pag-unawa sa sining ng paggawa ng Pyldores. Minulat ko ang aking mga mata. Isang tingin ng pagkabigla at pag-aalinlangan ang mababasa sa aking mga mata. Mukhang sa pamamagitan ng pag-upgrade ng kakayahan, maaari kong patuloy na palakasin ang Golden Core Path. Pagdating ng panahon, tiyak na kaya kong maging isang Grandmaster ng alchemy ng henerasyong ito. Kailangan nga lang ng 500 puntos para ma-upgrade ito sa susunod na antas. Hindi ito maliit na bilang. Pero pagkatapos mag-isip, naramdaman kong hindi ako pwedeng maghintay. Ang Golden Core Path na ito, bilang isang primeval pill scripture, ay tiyak na magkakaroon ng mas maraming kahanga-hangang gamit kapag tumaas ang antas. Hindi ko palang natutuklasan ang mga iyon. Pagkatapos, kinuha ko ang asarol para sa mga halamang gamot at ang buslo. At may bigat sa dibdib na naglakad papunta sa kabundukan, model. Tutal, wala pa akong sangkap para sa paggawa ng gamot ngayong araw. Hindi nagtagal, nakapitas ako ng ilang mahiwagang halamang gamot, at hindi inaasahang nakakita ako ng 100 taong gulang na Huangjing. Doon mismo sa bundok, nilunok ko at tinunaw ang isang maliit na piraso ng Huangjing. Agad kong naramdaman na napuno ng espiritual na enerhiya ang aking katawan. Tiningnan ko ang natitirang Huangjing at ang mga mahiwagang halaman. Bahagya akong nag-alinlangan. Maingat kong itinago ang Huangjing sa loob ng aking damit. Pagkatapos, bitbit ang mga mahiwagang halaman, naglakad na ako pauwi. Alam kong hindi ko rin mapapanatili ang mga halamang gamot na ito. Yung lintik na engkantong sorrow na yun, hinding-hindi ako titirhan yan. Kaya hindi ko na rin inayos pa. Sana lang, may konting katwiran naman tong engkantong sorrow na to. At itira para sa akin ang Huangjing. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat ay, na hindi matuklasan ng engkantong sorrow ang 100 taong gulang na Huangjing na ito. Pag-ulong-bulong kong maingat na binalot sa tela ang Huangjing. At ginamit ko pa ang selyo ng espiritu ng hangin para isara ang lalagyan ng gamot. Isiniksik ko ang Huangjing sa loob ng aking damit. Pagdating ko sa bahay, tanghali na pala, nang marinig ang pagbukas ko ng pinto. Biglang bumukas ang bintana sa katabing bahay. At sumungaw ang isang mabalahibong puting ulo. Puno ito ng pananabik habang nakatingin sa akin. Lalo na nang makita nitong ako'y bumalik na may dalang ilang mahiwagang halamang gamot. Nagningning ang mga mata ng sorrow. Halos tumulo na ang laway nito. Habang tinitingnan ko yung sabik na nag-aabang na engkantong sorrow. Kumukulo ang dugo ko sa galit. Nakakainis talaga itong engkantong sorrow na ito. Lantaran kong mangasar. Sobra na ang pang-aapi nito. Nanggigigil ako sa galit. Pero kahit ganoon, kalmado pa rin akong pumasok sa silid paggawaan ng gamot. Inilagay ko ang mga mahiwagang halaman sa tabi ng hurno. Sa pagkakataong ito, sinadya kong ilock ang mga halaman sa loob ng cabinet ng gamot. Pagkatapos, tahimik akong umupo sa isang tabi. Tahimik kong pinagmamasdan ang cabinet na iyon. Naghihintay na lumabas ang mga experience point. Hindi naman sa bawat pagnanakaw ng engkantong sorrow ay may lumalabas na experience points. Sa ngayon, hindi ko pa rin alam ang pattern sa paglabas ng mga experience point. Kung hindi sana ako aabutin ng 3 buwan. 4 na po pa lang ang naiipon kong experience points. Pero habang naghihintay ako at halos makatulog na, bigla na lang gumana ang pangunawa ko sa Golden Core daw sa loob ko. Isang mainit na agos ang biglang gumising sa akin. At hindi ko na malayang napaangat ang ulo ko. Hindi ko napigil ang manliit ang aking mga balintataw. Pero mabilis ko rin itong tinago. Nakita ko ang isang babaeng nakaputi, na may tusong ngiti sa mukha, at tumagos siya sa pader. Dumiretso siya sa cabinet ko ng mga gamot. Pero noong gagawin na niya ang hand seal para buksan ito, bigla siyang lumingon sa akin. Nang magtama ang aming mga mata, nabigla ang dalaga. Hindi niya napigil ang mapa-atras ng bahagya, at humakbang paatras ng 2 beses. Para siyang magnanakaw na nahuli ng may-ari. Bumulong siya. Hindi naman siguro ako nakikita ng batang to, no? Sa sandaling iyon, halos lumabas na ang puso ko sa dibdib. Dali-dali kong pinakalma ang sarili ko. Nagkunwaring hindi ko siya nakita. Nakatitig ako sa cabinet sa likuran niya. Habang nagngingit-ngit ako sa isip ko. Tingnan nga natin, kung paano nawawala ang mga gamot kong espiritual. Hindi pa rin mapalagay ang dalaga. Ilang beses siyang naglakad-lakad sa paligid ko. Nang makita niyang tutok na tutok pa rin ako sa cabinet. At hindi ko talaga napansin ang presensya niya. Sa wakas ay nakampante na rin siya. Gagawin na sana niya ang hand seal para buksan ang kandado. Ngunit bigla na lang kumaibat ang ilong ng dalaga. Na para bang may naamoy siya. At habang pinapagalaw ang ilong niya, sinundan niya ang amoy hanggang sa makarating siya sa mismong harapan ko. Nakatitig ang kanyang mga mata sa aking dibdib. Pagkatapos ay nagmura siya at sinabing, "Aba, tuso ka palang bata ka. Natuto ka na ring magtago ng mga bagay-bagay ngayon. Malinaw na nakakuha ka ng 100 taong gulang na Huangjing.
Pero hindi mo man lang inialay sa akin. Nagawa mo pang itago para sa sarili mo. Napakasama mo talagang bata. Sa mga sandaling iyon, hindi ko magawang igalaw ang aking mga mata. Nakatitig ang aking mga mata sa puno ng Dangway sa di kalayuan. Habang nakaharap sa demonyong Sorrow na halos isang dangkal na lang ang layo, hindi ko maiwasang mapadaing sa aking isipan. Punyeta, ang tuso naman ng demonyong Sorrow na to. Paano niya nalaman to? Mukhang hindi ko na mapoprotektahan ng 100 taong gulang kong Huang Jing. Sa gabi, dahan-dahan ko lang na napipino ang spiritual energy. At ano kayang anyo ng Sorrow na ito ngayon? Naka-astral projection ba siya? Palihim akong nagtaka sa aking isipan. Tumingin ang demonyong Sorrow sa aking dibdib. Walang pakundangang iniabot niya ang kanyang maputi at malambot na kamay. At diretsyong sinubukang dukutin ang laman ng damit ko. Biz Euro, sakto nang ang payat at maputing kamay ng demonyong Sorrow ay dumampi sa aking kasuotan. Biglang kusa na lang gumana ang kapangyarihan ng Golden Core Great Daw sa loob ko. Mula sa bawat butas ng aking balat sa buong katawan ay may lumabas. Isang gintong liwanag na kitang-kita ng mga mata. Nang madikit ang demonyong Sorrow sa gintong liwanag, isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan niya. At bigla siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Mula sa isang magandang dalaga, naging isa siyang ilusyon ng Sorrow na sinlaki lang ng hinlalaki. Nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa kabilang kwarto, pasuray-suray. Mula sa kabilang kwarto ay narinig ang mga daing sa sakit ng Sorrow. Napatulala ako sa gulat. Tila natigilan ako sa biglaang pangyayari. Anong nangyayari dito? Kaya palang talunin ng Golden Core Great Daw ko ang mga demonyong Sorrow. Natulala lang ako sa aking kinauupuan, habang tinitingnan ng gintong liwanag na sumasabog mula sa aking katawan. Puno ng pagkabigla ang aking mga mata. Ang dating pagwawalang bahala ko sa aking espesyal na kapangyarihan ay napalitan ngayon ng matinding tuwa. Hindi ka panipaniwala, talagang hindi ka panipaniwala. Kaya pala ng Golden Core Great Daw ko nasupulan ng mga demonyo at masasamang espiritu. Pakiramdam ko, ang galing-galing ko na ngayon. Lalo na nang makita ko sa sahig. Ang nahulog na perlas. Lalo pang napuno ng pagkagulat at tuwa ang aking mga mata. Experience points plus 50. Hindi pa ito kailanman nangyari dati. Sinuswerte ba ako ngayong araw? Pangalan, Shen Dangxi. Kakayahan, Golden Core Daw Lesser Completion. Puntos, 140. Baka naman nasaktan ng gintong liwanag ang diwata ng Sorrow. Kaya siguro mas maraming experience points ang biglang lumabas. Hindi naman ako tanga. Habang tinitingnan ko ang dumaraming experience points, may hinala na ako sa nangyayari. Habang naglalaro ang kung ano-anong isipin sa utak ko, bigla na namang may lumabas mula sa pader. Isang magandang dalaga ang sumugod palabas. Sa pagkakataong ito, agresibo ang dating ng dalaga. Nakanguso siya na parang naapi. At nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Para bang ako ang pinakamasamang tao sa mundo, na may ginawang napakalaking kasalanan sa kanya. Kinakabahan ako noon, pero nagpanggap akong kalmado sa labas. Kunwari hindi ko siya nakikita. At nagpatuloy lang ako sa pagtitig sa sarili kong Dangway. Pero sa loob-loob ko, sobra na akong natataranta. Itong diwata ng Sorrow, baka naman nagalit na sa sobrang hiya. At balak na akong patayin ng walang awa. Dapat ko na ba siyang unahang umatake? Pero paano naman? Susugurin ko ba siya habang nababalot ng gintong liwanag? Nakita ko kung gaano kagaling gumalaw ang dalaga. Kaya niyang lagpasan ang mga bagay na solido. Baka hindi ko siya matamaan kung susugurin ko. Tinitigan ng dalaga ang gintong liwanag na dumadaloy sa katawan ko. Puno ng kasakiman at pagkalito ang kanyang mga mata. Pero umatras siya at hindi naglakas loob na lumapit sa gintong liwanag. Wala siyang nagawa kundi ang magmura. HMP, buwisit ka. Ano ba kasing lintik na bagay to?